Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ang ika-4 na pagpupulong ng Sangguniang Bayan sa ilalim po ng 28th Sangguniang Bayan Composition. Kayo po ay inaanyahan tumayo. Ito po ay pangunguluhan ng ating pong kagalang-galang Danilo Lalunyo Liwanag, pangalawang punong bayan, tagapangulo ng Sangguniang Bayan. Ang akin pong magalang na pagbati sa ating pong mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan, sa ating pong mga ibang kasama dito. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating regular na pagpupulong sa pamumuno po ng kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Magandang umaga po sa ating lahat, lalo tigit po sa ating tagapangulo. Umpisahan po natin ang umagang ito sa isang panalangin. Makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, sa araw pong ito kami ay lumalapit sa iyo na may pagpapakumbaba at buong puso naming idinadalangin ang aming mga pinuno, lalo na ang bumubuo ng Sangguniang Bayan. Bigyan mo po kami ng karunungan na maitaguyod ang kapakanan ng bawat mamamayan. Gabayan mo po kami sa aming mga desisyon upang ito ay maging makatarungan, makabuluhan at makakatulong sa ikabubuti ng lahat. Pagkalooban mo po kami ng lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon na may katatagan at integridad. Naway ang aming mga talakayan at pagpapasya ay patnubayan ng iyong liwanag at katotohanan. Ipagkaloob mo po sa amin ang pagkakaisa at pagmamalasakit upang maglingkod ng tapat at walang pag-iimbot. Hinihiling namin ang iyong biyaya at basbas sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay tinataas sa iyong banal na pangalan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Pambansang awit ng Pilipinas, Lupang Hinirang. Pakitaas po ang kanang kamay. The Councilor's Creed. I am a Philippine Councilor mandated by law to enact measures and ordinances that redound to the general welfare of my constituents in their pursuits for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self as the guiding principle of my official act, and as I tread the pathways of local legislations, may the Almighty guide my mind and heart, that I shall be true to my constituents and the Filipino people. Maraming po salamat. Muli po ang ating magalang na pagbati sa ating pong mga kagalang-galang na membro ng Sangguniang Bayan. Ganoon din po sa iba nating mga kasama.
Ganoon din sa ating kalihim, ang pagbasa po ng ating nakaraang katitikan. Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo. Ang katitikan po ng pangkaraniwang pulong ng Sangguniang Bayan ng Tagkawayan Quezon na ginanap noong Hulyo 14, 2025 sa Sangguniang Bayan Session Hall ay naipadala na po sa lahat po ng ating mga kagalang-galang na konsehales ng ating bayan sa pamamagitan po ng kanilang mga email accounts, at yung humihingi din po ng ating pong hard copies ay nabigyan na po. Kung kaya ito po ay hinihiling ko, magalang na hinihiling sa ating kagalang-galang Ford Salombides bilang chairman po ng Committee on Rules na mapagtibay na. Kagalang-galang Konsehal Ford Salombides. Maraming salamat po sa ating kagalang-galang na tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag. Magandang umaga po sa ating pong mga kasamahan sa Sangguniang Bayan, sa ating pong kalihim, at sa ating pong mga kababayan na lagi pong nakasubaybay. Kung wala na pong paglilinaw, Mr. Chair, hinihiling ko pong atin na pong mapagtibay yung ating pong nakaraang katitikan. Mungkahi po ng pagtitibay ng ating nakaraang katitikan, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Bomel Divero. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ang ating pong nakaraang katitikan sa mungkahi ng kagalang-galang Konsehal Ford Salombides ay atin na pong pinagtitibay. Sa ating pong privilege hour, kagalang-galang na tagapangulo ay wala pong nagpatala. At sa question hour po ay nagpatala po ang ating pong MSWDO. Bagamat parang inabot po yata ng ulan pagpunta rito. So magtutungo na po tayo sa calendar business. Ito po ay yung para sa second reading an ordinance declaring April 2 of every year as Autism Awareness Day in the Municipality of Tagkawayan, Quezon, and providing funds therefore. First reading naman po an ordinance institutionalizing the municipal epidemiological system and the municipal epidemiology and surveillance unit of the Municipality of Tagkawayan and appropriating funds therefore. A resolution respectfully requesting the provincial government of Quezon to facilitate the designation of Quezon Medical Center as a referral facility for the autism and to facilitate its accreditation as a PhilHealth Z benefit package provider for children with developmental disabilities, interventions, and rehabilitation. First reading an ordinance establishing the Persons with Disability Affairs Office in the Municipality of Tagkawayan, Quezon, providing for its functions, structure, and appropriations, and for other purposes. First reading an ordinance strengthening the operation of freedom of information and providing for a mechanism for the disclosure of public records in the Municipality of Tagkawayan and providing penalties for the violation thereof. Meron po tayong ipinasa kanina sa committee level po. Ito po yung barangay supplemental budget ng Sigiwa na nagkakahalaga po ng 495,105 pesos and 48 centavos. Meron din pong barangay supplemental budget ng Santo Niño 2 amounting to 47,460 pesos and 24 centavos. Yun din pong kanina po na kahilingan po para po sa resolution of no objection para po sa washery plant project ng Superior Construction and Development Corporation ng Barangay San Vicente. Yun lamang po at magandang umaga po sa ating lahat. Ay, saglit lang po. Meron pa po ditong mga karagdagan pong ordinansa. Kautosang Pambayan na nagpapatibay ng pag-aalis ng moratorium sa ordinansang may pamagat na Kautosang Pambayan na nagpapaliban sa paggawad ng prangkisa sa mga bumabiyaheng tricycle sa bayan ng Tagkawayan, Quezon mula Pebrero 5, 2021 hanggang sa susunod na 5 taon at pinagtitibay na igawad na ito sa sino mang magta-tricycle simula sa pagpapatibay ng ordinansang ito. Yun lang po. Maraming salamat po. Kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating kagalang-galang na tagapangulo,
Vice Mayor Danny Liwanag, magandang umaga po. Maraming salamat po, Secretary Bong Tadike. Sa akin pong mga kasamahang miyembro ng Sangguniang Bayan, magandang umaga po sa ating lahat. Sa atin pong mga kababayan, magandang umaga po. Maraming salamat sa blessing na ulan. Tayo siguro hindi na mawawalan ng tubig. Kahilingan po ng 2 barangay para po sa kanilang supplemental budget number 1 para sa taong kasalukuyan ng Barangay Sigiwan na nagkakahalaga ng 495,105.48 centavos na gugugulin po para po sa kanilang mga proyekto kagaya po ng pagpapagawa ng shelves para po sa mga files. Ganon din po ang renovation ng patwalk sa Sitio Sentro at ground improvement. Ganon din po ng Sitio Sentro at repair and repainting ng evacuation center para po sa Barangay Sigiwan na nagkakahalaga ng 495,105.48 centavos. Barangay Sigiwan Supplemental Budget, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Base sa pa pong barangay, Barangay Santo Niño 2, Supplemental Budget number 1 para sa taong kasalukuyan 2025 na nagkakahalaga ng 47,460 pesos 0.24 centavos para po makabili ng kanilang communication equipment, isang unit po ng cellphone at pagpapatayo po ng solar street lights at fabrication din po ng shelves na gagamitin po sa kanilang barangay, Barangay Santo Niño 2. Barangay Santo Niño 2 Supplemental Budget, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Tilit Guban. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehala Rachel Eliasar. Magandang umaga po, Mr. Chair, at sa mga kasamahan ko pong sangguniang bayan members. Sa komitiba po ng Environment Protection and Natural Resources, nagdaos po kami kanina ng committee hearing kasama ang ibang hepe ng tanggapan ng LGU at Barangay San Vicente. Magalang ko pong minumungkahi na magkaroon ng no objection resolution ang Superior Construction Corporation. Mungkahi po para sa no objection ng ano ito? Pangalan nito. Superior Construction and Development Corporation sa Barangay San Vicente, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Salamat to kagalang-galang na tagapangulo. At tayo po yata ay may nagpatala na bisita para makapagsalita ngayong umagang ito. So hinihiling ko po ang suspension of the rules para po mapagbigyan ng oras ang ating MSWDO, si Ma'am Rhea Rodriguez. Suspension of the rules, seconded by Konsehal Jojo Frondoso. Pagkilala po sa ating MSWDO head, Ma'am Rhea. Okay, pagbati po muna ng pagpupugay, kagalang-galang Vice Mayor Danny Liwanag at sa lahat po ng ating kagalang-galang na konsehal ng Sangguniang Bayan, isang magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay inimbitahan dito para po i-discuss yung regarding po doon sa aking naging request nung nakaraan po. Ano po, yun po yung paghahati po ng komitiba nung para po sa social services. No? So doon po sa aking request ay mahati po yung komitiba ng social services at ihiwalay po yung yung para po sa komitiba ng women and children. So yun po ay base po doon sa
experiences na rin po namin. Itong mga nagdaang taon, dahil po sa dami ng mga compliance natin, ngayon humihigpit na compliance pagdating po dun sa mga social welfare services, mga bagong hinihinging indicator po mula po sa ating CFLGA, SGLG, and napakaraming functionality assessment po na kinakandak ngayon ng national agencies kagaya po ng DILG, Council for the Welfare of Children, sa Women. So, nung tinitingnan, nung nire-review po namin yung mga dokumento po na meron tayo, so yung resulta, base po dun sa resulta ng mga assessment ay nakita po namin na marami pa po tayong kailangang mga ordinansa na ipasa at nabanggit ko po yun nung nakaraang executive briefing po natin. Ngayon meron po tayong 20 po na priority. May 20 priority na ordinansa. Ordinansa alone po yun siya. Hindi pa po kasama doon yung brief, lang po, para yung scenario po, iba po yung pinagkaiba po nung nasa social services at doon sa iba pong mga sektor. So sa amin po kasi yung mga functionality assessment namin, kagaya po ng Municipal Council for the, yung sa MCAT VAW at trafficking, yun po ay nire-require po na ang committee chair ay lagi pong mag-a-attend ng meeting. Nire-require na nandun sa mga activity. So, tinitingnan po kasi nila yung attendance ng mga participants. Bagamat tumaas na po yung score natin dun sa mga functionalities na yon, ay talaga pong ang daming nire-require na laging nakaupo din po dun sa seat yun, nasa kasama po namin, na within po dun sa komitiba na yon ay nagko-conflict na rin po yung schedule ng aming pong committee chair na si Cons Fort Salumbidis po. So, tingin po namin kasi wala na po, hindi na po niya magagampanan yung ibang mga functions niya kung lagi na rin po namin si Cons kasama dun sa lahat na lang po ng mga activities kasi nire-require po ng aming committee ay kasama doon. Ilan po yung committee, yung functionaries po na hinihingi na dapat din po siya nakaupo doon. Sa loob ng isang linggo, sa isang buwan, ay napakarami po talaga. So, sa tingin po namin ay talagang kailangan po siyang hatiin talaga. With due respect, Ma'am Rhea, ang iyo pong ipinapaliwanag ay amin ang nagampanan noong pang isang linggo. Nahati na ang komitiba sa pamamagitan ng kagalang-galang konsehala Rachel Eliazar. So you need to explain further. Please proceed to your final comment doon sa committee. Yes po. So, yun po yung background po doon sa aming committee dahil nga po may demand talaga sa ordinance. So, gusto ko din pong may ka-clarify lang din po. So, nahati na po at kami po ay nagpapasalamat dahil yung komitiba po ay nahati na sa dalawa. So, yung social services at yung Committee on Women and Children. Regarding po dun sa naging katanungan po ng ating kagalang-galang konsehal Alexander Sandro, patungkol po dun sa pagiging committee chair ng isang babae. While, alam niyo po, yung sa ano po nun ay, kung ideal, kung nandun tayo sa ideal na mundo, or yung realidad na meron po tayo, siguro ay, kasi sasabihin po kung gender equality, ang representasyon po ba ay kailangan babae ang magiging committee chair. So, ang masasabi ko po doon, oo. Bakit po kailangang babae yung ating committee chair pagdating po sa Committee on Women and Children? So, meron po ako ditong 5 bagay po na gustong banggitin bakit kailangan babae ang ating committee chair. So, although sinasabi po natin na syempre mga kalalakihan dahil po nag-a-advance na rin tayo pagdating sa gender equality na ating ipinopromote, still, men can't fully represent women dahil po yun dun sa inherent differences, dun sa life experiences po na ng babae at ng lalaki, nakaka-apekto po ito sa perspektibo na meron sila at kung ano po yung kinalakihan natin. Tayo po ay lumaki sa isang patriarchal na society, kaya magkaiba po yung experiences na meron yung babae at yung lalaki. So yung mga unique po na experiences ng kababaihan, lalo na po patungkol sa gender-based discrimination, sexism, at yung mga expectations. So,
while hindi po natin sinasabing hindi kayang maka-empathize ng kalalakihan pagdating po dun sa concerns ng mga kababaihan. Pero kung ang pinag-uusapan po natin ay representasyon ng babae, pagdating po dun sa komitiba na yun ay napakahalaga po nun. So marami pong mga kalalakihan ang naiintindihan po nila pwedeng sabihin na naiintindihan po nila ang mga kababaihan, pero iba po yung perspective nila bilang isang lalaki kumpara po sa perspektibo ng isang babae. So, sa sosyedad po na meron tayo ngayon, so yung socialization po at privileges ay pabor sa mga kalalakihan. Aminin man po natin yan sa hindi. Pumapabor po yung, kaya kung sasabihin, ba't pa po namin hahatiin kung si Consport na po yung aming committee, kung hindi rin po siya mapupunta sa isang babae. Kung kami po bilang kababaihan ay hindi rin i-represent ng isang babae. So sa dami po ng mga policies natin, ay kulang na kulang po tayo sa policies pagdating po sa mga para sa kababaihan. So yung representation po kasi natin, lalo na po pagdating sa decision making, kailangan pong marinig ay boses ng babae. Ang kailangan po namin ay mai-relay po yung mga concerns ng kababaihan, at ang magre-relay po nun ay kapwa namin babae. So nandun po tayo na nakaka-empathize po at ina-appreciate po namin yung mga kalalakihan na nilalabi po yung karapatan namin mga kababaihan. Pero pagdating po dun sa empathy, mahalaga po yun siya, napakahalaga ng atin pong mga konsehal, ang mga kalalakihan ay nakaka-empathize po dun sa mga pangangailangan ng kababaihan. Mahalaga po yun siya, pero hindi po natin pwedeng i-substitute ang empathy para sa representation ng kababaihan. So marami pong mga experiences ang mga kababaihan, perspective na dapat directly po i-represent ng isang babae. Mga policies po kasi, halimbawa, reproductive. While pwede po maka-empathize ang kalalakihan, pero pagdating po sa usapang pagbubuntis, panganganak, maternity leave, gender-based violence. So yun po ay mga bagay na experiences ng kababaihan lamang. Biologically, female. And sa parte po ng kababaihan, babae din po sana ang mag-represent sa amin. Kasi sila po yung mas lalo na't meron po tayong mga kababaihan na andito din po sa ating sanggunian. Yun lang naman po. Pero yun po, mahalaga po yung tulong ng mga kalalakihan po nating miyembro ng Sangguniang Bayan para po dun sa kasi partner po natin, allied po namin kayo sa pagsusulong ng karapatan ng mga kababaihan. Pero bilang kami po ay mga babae, nais rin po namin, na i-represent kami ng kapwa namin babae. Dahil dun sa mga issues na tanging babae lamang o inherently female lamang po ang pwedeng mag-represent nun. Kahit nga po yung kung papapansin po ninyo kahit sa ating national na level, ibang-iba din po kapag galing po sa babae yung policy. Yung sila mismo po ang nagsusulong ng karapatan ng kababaihan. Lalong-lalo na po pag-usaping reproductive, yung may kinalaman po sa sex ng kababaihan. So yun po yung gusto naming maiparating dahil hindi pangarap po natin yun, na babae at lalaki ay pwede. Kaya lang sa reality po na meron tayo ay magkaiba po yung mga experiences na meron ang babae at lalaki. Kaya po ina-acknowledge po natin na nakaka-empathize po ang kalalakihan, lalong-lalo na ngayon na mas gumaganda na po yung pagsusulong natin ng gender equality, pero hindi pa rin po pwedeng palitan ng empathy yung representasyon ng kababaihan, lalong-lalo na po pagdating po sa sanggunian. So yun lamang po yung aking nais i-clarify. Muli po, ako po ay nagpapasalamat sa sanggunian po, sa atin pong Vice Mayor na nahati po, na sa ngayon, matututukan na po, para madidistribute din po yung ating pagsusulong dun sa mga minamandato sa atin at may representasyon po yung atin pong sektor ng kababaihan at ng mga bata. So muli po, maraming salamat. Kagalang-galang Konsehal Sandro. Marami po salamat, Vice Mayor Danny Liwanag. Paglilinaw lang po,
Wala po ako tagapangulong natatandaan na nabanggit ko noong nakaraang session na nililinaw ko o kine-question ko ho ang chairmanship ng nakaraan. Sa katunayan nga po, tinanggap ko yung pagiging vice chairman. Nagkaroon ng deliberation po, kaya lang po ay ang basa ko po sa paliwanag ng ating bisita ay patungkol sa akin at ako ang naglilinaw. Ginoong tagapangulo. Sa ating bisita? Ay, yun po ay naano ko din po dahil din po doon sa isang Facebook din po ninyo na nakashare po sa FB na nakatag po yung pangalan ko. So, personal ko din pong nais linawin na yun po na wini-welcome po natin yung ang tawag doon yung sa atin po na yung kalalakihan ay pwedeng ipaglaban ang karapatan ng kababaihan. Pero yung pagiging chair po, yung para maklarify lang din po siya na pwede po nating lahat ipaglaban yung karapatan ng kababaihan, ng mga bata. Lahat po tayo dapat ipaglaban po natin yon siya. Pero pagdating po sa usapang representasyon, malinaw po yun kasi yung medyo tinatanong po kung may legal basis ba or ipinagbabawal ba. Meron po kasi tayong yung sa Convention on the Elimination on All Forms of Discrimination Against Women. Ayoko lang din po na sa atin po dito ay parang lumalabas na isa pong forma ng diskriminasyon yun kapag po kine-question natin or tinatanong kung bakit siya yung magiging representative. So para hindi po siya maging issue ng pag-question sa karapatan ng kababaihan ng pagdating po sa ating representation. Kagalang-galang Konsyal Port Salombides. Thank you, Mr. Chair, at salamat to sa ating MSWDO Chief kay Ma'am Rhea. Bagamat naintindihan po namin ang inyong paliwanag, kaso nagtataka lang po ako bakit po ngayon ninyo ito na ipaliwanag. Siguro next time lang naman po. Bago sana namin hinati yung komitiba, doon na mas naipaliwanag. Pero parang si Ma'am Rhea at ay nasa seminar, kaya po hindi niya, doon tayo nag-inaugural session, hindi niya po na-i-disclose yung ganong information. Pero next time po sana, pag may mga ganong bagay, ay ipaalam po agad sa amin para po hindi na namin kailangan pang kumbaga magdiskurso. Pero kami naman po ay pumayag na mahati at ito nga po sabi ni Mr. Chair ay nahati na po noong nakaraan. So ang inyo pong request po ay okay na po sana po ay atin pong magampanan or magawa po yung mga requirements na required ng mga iba't iba pong mga pamantayan para maabot na po natin yung mga ating pong SGLG at yung iba pang mga kailangan. Yun lamang po, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Maraming po salamat, Ginoong Tagabulo. Bilang huling mensahe po, Mr. Vice Mayor, sa ating po lahat, ang pagpo-post ko po sa social media ay stand, and that is my opinion. At maliwanag rin po doon ay pinupunto ko lang na walang legal basis. There will be an ideal, tulad nga po ng nababanggit ng ating bisita, but again, wala pong diskriminasyon doon sa aking pagpo-post. Ipinapahayag ko lang na wala pong legal basis. May ideal, pero walang legal basis. Yun lang po ang aking stand doon. Wala pong ibang negatibo. Depende na lang po yun sa nakababasa. One more sa ating bisita, Ma'am Rhea. Meron po tayong legal basis patungkol po doon, yung Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. So yun po yung lahat po ng bansa, lahat ng state, ng estado na miyembro ng United Nations ay dapat pong sundin. Yung atin pong yung mandato po na yun na hindi po tayo dapat nagdi-discriminate, nagke-question, kasi yun po yung pagtatanong, pagke-question, ay isa na po yung uri at forma ng diskriminasyon laban sa kababaihan. So yun po, kaya po ako ay personal na din na nais ko pong linawin sa atin, na yun pa yung uri at forma ng pagdi-discriminate. Kine-question, kasi na po nandun na po, nailatag na po siya. So, meron po tayong legal basis. Pwede nyo rin pong tingnan yung Magna Carta of Women. So, para lang po for yung sa information lang din po siya. Nasa batas, nasa po yun siya. Yun po ang sinusunod natin na mandato bilang tayo ay estado
na miyembro ng United Nations at isa sa mga na pumirma po para po dun sa convention na yon. Na hindi po sa atin manggaling yung na may mag-a-arise na ganong katanungan, ganong inquiry. Kagaya nga po ng sinasabi ko, pwede po tayong lahat, kung gusto po na lahat po tayo ay dapat nagsusulong ng karapatan para sa mga kababaihan. Pero, ang sinasabi po namin, yung representasyon po ng kababaihan, yung concern, yung welfare ng mga kababaihan ay dapat inire-represent ng isang babae. Pero hindi po pwedeng yung ating empathy ay i-replace niya yung representasyon. Kagaya po nung nabanggit ko, napakarami na po nating batas. Kahit sa national level, tingnan niyo po yung sa maternity leave alone. Sa tinagal-tagal ng panahon, puro kalalakihan ang mga nasa Senado natin, nasa Congress. Nagsulong ba? After 26 years, nung itong nakaraan lang, tsaka lang po nagkaroon ng maayos na maternity law para sa kababaihan. Pero hindi pa rin po yung champion kasi ang covered lang din po nun ay permanent na empleyado sa gobyerno, empleyado sa mga private sector. Pero kung JO ka, contract of service, hindi ka rin entitled para doon. So marami pa pong kailangang ayusin. So yun po yung sinasabi namin na bakit hindi, ang sinasabi po, cannot fully represent women. So pag may babae, sila po dapat yung mag-represent sa kababaihan. Meron pong mandato, may legal basis po tayong sinusunod para doon. You might want to check po Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women and yung Magna Carta po natin. Okay, final talk with the topic. Maraming po salamat. Maka-request na rin lang po nung legal basis para po maibahagi din po namin kung may legal basis man po hindi na po siguro maghahaba. Yun na po yung final mensahe ko. Kaya nga lamang po doon sa women's, very specified po lahat na yung representation ng babae. Okay naman po yun. Yung committee ba po, kung hindi ako nagkakamali, newly created Committee on Women's and Children. Pag children po ba, babae din lang? O may kasama na pong lalaki doon? Anyhow, ayun po ay malugod na tinatanggap ng inyong lingkod ang opinion po ng ating bisita. Maraming po salamat. Kagalang-galang Konsehal Port, Salumbides. Sakto po, Mr. Chair, yung huling tanong ni kagalang-galang Sandro, yun din po yung tatanong ko. Kung ano po yung mga scope ng ating bagong committees, ano po ba yung sakop ng social welfare, senior citizen, PWD. Tapos yung ano po ba yung mga scope na sakop ng women and children, gender development. Para lang po malinaw. Kasi kung maalala nyo po nung nakaraan na create natin ito, bilang chairman po ng Committee on Rules, sa tingin ko po medyo medyo sumala nga po tayo sa proseso ng konti lang naman. Kasi sa tingin ko po dapat talagang i-amend natin yung ating internal rules. Kasi ang nakalagay po sa ating internal rules na ang standing committees ay 18 lang na committees. At ang nakalagay po doon, magkasama pa yung women and children tsaka social welfare. Na ngayon po dahil atin naman po itong babaguhin, siguro po mamaya ako po yung magmumungkahi na atin pong i-amend. Yun lang pong parte na yun ng ating internal rules na kung hindi naman po natin gustong galawin na yung ibang mga komitiba ay okay lang po siguro yun na lang komitiba na hinati. At ayan po sakto para malinawan po tayo, ano po ba yung masasakop ng ating bagong komitiba ng Women and Children, Gender and Development? Okay, so yung sa women and children, syempre po kababaihan. Basically, lahat po ng may kinalaman, mga programa, serbisyo, palisiya na may kinalaman po sa mga babae, including po yung sa gender and development natin, yung gender mainstreaming po na ginagawa natin, yung effort po natin para doon. At kasama din po yung children. So under po nung sa women and, basically yun po, women, children, and gender and development kasi nandun po yung gender mainstreaming. So yun ngayon, sa ngayon po, yung binanggit ko po kanina, meron po yung 7 sektor po na yun, may 7 sektor po tayo. May iiwan pa rin, yung matitira po dun sa social services, nandun pa rin po yung youth, kasi kasama pa rin po sa social services, kahit po meron tayong, kahit po representative natin si Cons Angela, meron pa rin po kasi na social services na nakahiwalay pa rin po siya sa youth. Meron pong senior citizen na welfare. Meron po tayo for persons with disabilities. Napakahaba din, napakalawak din po. Kasi hindi naman po, meron din po kasi yung medyo nagko-cross siya ng kasi sa PWD, meron din kasi mga bata, may babae, may senior pa rin na PWD. At saka po doon sa ating family welfare,
kasama pa rin po yun doon sa ating sa social services, maiiwan po yun siya. At meron pa din po tayong mga cross-sectoral na mga ibang sektor pa po. Kahit nga po yung sa DA, kasama din po kasi yun sa Minimo. Mahirap. Basically, yung mga mahihirap po, kasama. Kaya po yun sa, imagine niyo po, mga mahihirap. So lahat po yung kasama dun sa social services na sector at napakarami po, no? Napakarami ng programa na under po nung sector na yon. So basta yun po, lahat, women, solo parent, PWD, senior citizen, solo parent, yung iba pong mga sector natin sa kabataan, out of school youth, at yung mga ibang sa mahihirap, mga pantawid. So kasama pa rin po yun doon sa ating sector na nasa social services ng ating pong committee chair ay si Cons Fort Salumbides po. And yung women, specific po, women, children, gender and development, yun po yung committee ni Cons Rachel. At kasama din po natin doon ang ating pong vice chair si Cons Sander Sandro po. So, ang daycare po ay under na ng women and children. Yes po, women and children na po. Solo parents sa social service. Yes po. Sige po, thank you po. Maraming salamat, Ma'am Rhea, sa iyong pagbisita sa Sangguniang Bayan. Okay. Maraming salamat din po. Magandang umaga. Kaya pala ako ay medyo nagugulo doon sa simula nung pala ay may post. Anyway, balik na tayo sa ating business. Sa na tayo? Wala nang bisita. Wala na po. Wala na po. Nakabinbin lamang po yung ating pong nasa agenda, kagaya po nung first reading, second reading, makikisuyo na po sa mga konsehales. Kagalang-galang Konsehal Fort Salumbides. Thank you, Mr. Chair. For first reading po, an ordinance establishing the Persons with Disabilities Affairs Office or PDAO in the Municipality of Tagkawayan, Quezon, providing for its functions, structure, and appropriations, and for other purposes. Unang pagbasa sa ordinansa, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Please schedule sa meeting ng tawag dito. Kailangan pa ba dito ang public hearing? First reading pa lang po, Mr. Chair. Magpo-provide po ako ng copy sa second reading. May schedule na yung mga susunod na okay para po. sa ikalawang pagbasa. Mr. Chair, isa lang po. Ipapa-reschedule ko na lang po yung second reading ng ating autism ordinance. Sapagkat nagbigay po akong copy, parang hindi lang po yata na i-distribute sa ating mga membro ng Sangguniang Bayan. Kasi po parang in-open ko, may error ata dun sa copy. Wala siya yung mismong laman ng ordinance. So yung awareness day? Opo, yung autism awareness ordinance po natin. Ito po ay meron po ba? Pwede pong sige po, meron pala po. Pwede na po nating i-deliberate ngayong umaga. Ano ba? Mahina. Hello? Akala ko yung second reading yung sa autism ang binasa mo. Meron po. Pero yung palang isa. Letter B, Konsehal, paglilinaw lang. Yung letter B ba ang iyong binasa? Iba po yung first reading, Mr. Chair. Ito po ay yung ito nga, yung nauna mo, ang ibig ko sabihin, nauna mo kagalang-galang Konsehal, yung letter B. Yung Mr. Chair, yung letter D. Apo. Sorry, sige. For first reading. Yung letter A po, yung binanggit ko po na yung ibang copies po yata ay parang na-error. Katulad po nung copy ni Consel Sandro, tsaka yung copy ko, ang nakalagay po yung resolution. Wala po yung mismong content ng ating ordinance. Pero meron na po ang copy ng ordinance mismo. So, para po hindi lang tayo ma-delay ng oras, error yata yung copies ng ibang konsehal, pwede naman po natin i-reschedule na lang. Okay, reschedule para sa second reading ng ordinansa sa autism awareness. Okay. Thank you po, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez.
Maraming salamat po sa ating tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag. Ako po ay nag-aakda ng isang ordinansa sa kautosang pambayan na nagpapatibay ng pag-aalis ng moratorium na may pamagat na kautosang pambayan na nagpapaliban ng paggawad ng prangkisa sa mga bumabiyahing tricycle sa bayan ng Tagkawayan, Quezon mula February 5, 2021 hanggang sa susunod na 5 taon, at pinagtitibay na igawad na ito sa sino mang magta-tricycle simula sa pagpapatibay ng ordinansang ito. Unang pagbasa pa lang yan, kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez, ano? First reading ng yung ano? Opo. Okay, unang pagbasa sa ordinansa ng paglilip ng moratorium sa bayan ng Tagkawayan. Ano ba? Pwede po bang hilingin ko kay Secretary Bong ang mga nakapaloob dito sa... Hindi, pag unang pagbasa kasi pamagat lang. So sapat na maipasa yung pamagat sa ating kalihim para sa unang pagbasa. And then yung mga nilalaman nito ay doon sa ikalawang pagbasa para sa deliberasyon ng iba nating mga kagalang-galang na First reading sangguniang lang po ito, bayan. Vice First President. reading. Thank you po. Hingan din natin ang si Sikbong para sa kalinawan ng ating author sa pag-aalis ng moratorium. Sek, please. Thank you very much po. Thank you very much po, Mr. Chair. Ito po kasi po ay hindi po ito yung tinatawag na normal ordinance. Kasi po meron pong basihan. Ito po ay amyenda. Kung ilalagay po ng ating author po sa first reading, diretso pa po ito. Nauna na po yung public hearing po nito. So kung ito po ay paapurbahan na po kaagad ng ating author, pwede po sa tingin ko. So amendments. Amendment po ito. Amendments of the ordinance lifting the moratorium. Yes po. Not first reading. Yes po, Okay. Mr. Chair. Okay na. Thank you, Mr. Chair. A request for approval po kung gusto nyo. Ito po ay nire-request ko na maaprubahan sa kapulungan ito. So para Ngayong sa araw. kalinawan po ng ating mga kagalang-galang na sangguniang bayan, ang binasa po ng kagalang-galang na Konsehal Joel Enriquez ay amendments for moratorium, lifting moratorium from February 25 to 2021, and then giving to all rights to the new applicants. Is that clear, Honorable Konsehal Joel Enriquez? Yes, Mr. Chair. Okay. So the author ng ating lifting ng moratorium ay nagpapanukala ng isang amyenda para sa lifting ng moratorium. Sino po ang pumapabor? Pinaboran po ng kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso, Konsehal Sander Sandro at Konsehal Port Salumbides. Meron po bang pagtutol? Paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Marami pong salamat, Tagapangulo. Marami pong salamat sa ating chairman ng transportasyon. Ipagpaumanhin po ninyo nung time na dapat ay bilang kasali po ako ng committee, hindi po ako nakarating. Mangyari lang po ako may paglilinaw. Kung ililip po natin yung moratorium para mabigyan ng prangkisa yung iba, ilan po ba ang meron po ba tayong datos kung ilan po yung nabigyan na ng prangkisa at ilan pa rin po yung kukuha? Padalwa ko pong tanong doon, napag-aralan po ba at may datos muli po tayo, ilan po ba talaga ang mananakay natin ng tricycle, ng mga tricycle, para mabigyan din natin ng quota kung ilan din po ang bibigyan natin ng prangkisa? Dahil sa dumarami, totoo po, dumarami po ang ating tricycle, dumadami din po ang ating motorista kasi napakalawak po na magiging ng sakop pagka binuksan natin yung prangkisa. Muli, Mr. Tagapangulo, paglilinaw lang po yung akin ko. Halimbawa, ang mananakay ay 5,000, ay ilan po ang prangkisa ang ibibigay po natin?
Yun lang po, Mr. Chair. Nakinig naman po ng ating kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you, Mr. Chair. Sang-ayon po sa ating nasa Treasurer's Office, 141 daw po ang nagbigyan ng prangkisa from January to July 2025. Sang-ayon naman po sa sinasabi Konsehal Bobet Libero kung ilan ang dapat bigyan. Tayo po ay nagpanukala po ako noon doon sa meeting po na mabigyan ng pagkakataon ng at least 1 buwan na makatubos ng prangkisa ang mga magta-tricycle na wala pang prangkisa. Meaning to say, within 1 month at sila ay hindi sila tumubos within 1 month, stop na po yun. Stop na po ang pagbibigisa. Ano po? And the following, ay bibigyan na po sila ng pagkakataong mahuli. Okay, medyo ano yata yung iyong huling mga talata ay Naguluhan ako, sorry. nagtataasan ng kamay ang ating mga kagalang-galang Jojo Frondoso. Maraming salamat po, Mr. Presiding Officer. Baka po nalito lang ang ating pong committee chairman, nalito lang kasi po maliwanag do sa paglilip ng moratorium, kasama po rin yung pagkukumply ng lahat na kumuha ng prangkisa, pero hindi po ibig sabihin ay pag nakapag-comply lahat ay freeze na uli. Kumbaga po ay tuloy-tuloy pa rin po. Ang alam ko lang po na sinabi ni Chairman, nalito lang at siya po ang MC nun eh. Agresibo po yung mga toda kaya medyo nalito. Ang alam ko lang po ay pag nakapag-comply na, magbibigay na lang po ng sapat na panahon para magsimula hong umaksyon yung dapat umaksyon na otoridad para manghuli nung hindi nagko-comply. Another follow-up, kagalang-galang Konsehal Bumil de Vero. Marami pong salamat Mr. Chair, saka respeto po sa ating Transportation Committee. Ang hinihiling ko lang po sana, magkaroon po tayo ng maayos na plano. Kasi kung bubuksan lang po natin yung ating prangkisa, magkikreate na uli po tayo ng medyo kaunti lang na kaguluhan at una-unahan. Pero kung tayo po ay may plano, kaya naman po nating tagingin ilan po talaga ang mananakay natin. Kung sa 54,000 nating population, kung kinukompute natin 10% o 8% na lang ang mananakay, makikita po natin doon 7,000 ang mananakay ng tricycle. Hahatiin natin ng 7 araw. Kaya naman pong itaging ng ating mga pangulo yan ng bawat pwesto para maipakita po natin sa magta-tricycle, ito yung mananakay nyo. Ngayon bubuksan namin ang prangkisa ganito karami kasi ang dami din ninyo. Kung ito ay 5,000, ang ating prangkisang bibitawhan 1,000. Tigli-5 lang kayo ng maisasakay. Tapos paghahanapan nyo kami ng kita. Ang akin sana po, may buo tayong sanggunian, may matibay tayong plano para pagkaho nagreklamo ang transportation sa pangungunan ng mga magta-tricycle, may datos po tayong ibibigay sa kanila na ito ang plano natin, ito yung napag-usapan natin. Kasi pag nagpapatawag po tayo lagi ng kasama ang lahat, ang nalabas lang po doon puro hinaing at hinanakit. Bigyan na po natin sila siguro ng oras, bigyan natin sila ng magandang plano na ito yung base sa kanilang nakuhang data. 100% po ako, sila yung manghihina ang loob kung kukuha sila ng prangkisa o hindi. Yun lamang po, Mr. Chair. Paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal kanina, Konsehal Port, may paglilinaw ka ba? Okay na. So, kagalang-galang Konsehal, mamaya na yung author kasi uulanin ka talaga ng yan naman ay natural sa nag-o-open ng nagpapaanukala ng ordinansa para sa kalinawan ng ibang mga kasamahan natin. So,
mamaya na yung iyong pagtaas ng kamay at may isa pa payatang paglilinaw ang kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Salamat po, Mr. Chair. Ako po ay sumasang-ayon sa pagkakaroon ng plano na binabanggit ni kagalang-galang Cons Bobet de Vero. Sa akin pong pagkakaalam, sa opisina po nila Engineer Francis, parang meron na pong municipal transport plan sila. Kung maganda po siguro maimbitahan kung para makapagbigay po ng explanation or clarification sa gustong ipa-amend ni kagalang-galang Cons Joel Enriquez kung ano pong plano. Salamat po. Okay, tingnan natin yung ng ating author, kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Mr. Chair. Ipagpamanin niyo po kanina, medyo narito lang ho siguro ako. Yung akin ho kasing kahilingan na mabuksan yung pagbibigay ng prangkisa dahil kahit kung hindi ho natin bibigyan ng pagkakataon yung mga magta-tricycle na mabigyan ng prangkisa, sila naman ho kasi ay namamasada rin. So ang purpose ko ho doon ng pagbibigay ng prangkisa para maging legal na po yung kanilang pamamasada. Kasi ang kinakatwiran ho nila, kaya hindi daw ho sila nakabibigyan ng pagkakataon makakuha ng prangkisa sapagkat may moratorium nga po. Ano po? Tapos ipagpamanin niyo ho talaga nalilito ho kasi ako masyado eh. Kaya nga ho medyo parang ako ay pagpasensya niyo na parang gusto kong i-give up yung paghawak ng committee na ito sapagkat pasensya, gusto ko mag-real talk. Mahirap hawakan yung isang bagay na hindi ko naman talaga kayang hawakan eh. Bakit ko kailangan ipagpilitan yung aking sarili kong ganun? Yun lang naman po sa akin. Dahil sa marami na namang tumaas ng kamay sa iyong pahayag, kagalang-galang Konsehal Joel, yung ating ay out of topic yung iyong huling sabi. Kung matatandaan mo, kagalang-galang Konsehal Joel, ay may 3 nang sumang-ayon. Ang kulang na laang dahil may naglilinaw ay hindi ko pa natatanong kung sino ang tutol. Ay nandun ka na sa pag-quit. Tayo muna ay mag-recess at marami ang nataas ng kamay.
Sa mga kagalang-galang na sangguniang bayan, tayo po ay magpapatuloy na Maganda ng naman ating kung may- regular na pagpupulong. Diskarte lang. Ang atin pong naputol na pagpupulong ay yung may tatlo na po na sumang-ayon sa panukalang ilip ang moratorium. Ang paglilinaw po ay atin na po napagbigyan. So, sino po ang tumututol? Kagalang-galang, Konsehal Riby Masangkay. Maraming salamat po. Pwede pong mabasa yung kabuuan nung kahilingan po ni kagalang-galang konsehal. Kahilingan para po po sa pagbasa ng Apo. ating kalihim. Kita na, Sek, Alang ng Tagapangulo, ito po ang nilalaman po ng Kautosang Pambayan na nagpapatibay ng pag-aalis ng moratorium sa ordinansang may pamagat na Kautosang Pambayan na magpapaliban sa paggawad ng prangkisa sa mga bumabiyahing tricycle sa bayan ng Tagkawayan mula Pebrero 5, 2021 hanggang sa susunod na 5 taon. At pinagtitibay na igawad na ito sa sino mang magta-tricycle simula sa pagpapatibay ng ordinansang ito. So ibig sabihin po, this is the repealing ordinance para po dun sa meron po kasing set ng ordinance na 5 taon po yung na mag-i-expire pa po sa 2026. So this is an amendment po. Sa dahil lang sinasaad sa Kodigo ng Pangkalahatang Kautosang Pambayan, Kabanata 3, artikulo na sumasaklaw sa pamamasada ng tricycle sa buong bayan ng Tagkawayan. Sa dahilang sa nasabing kodigo ay isinasaad sa artikulo J ang kapangyarihan ng Municipal Tricycle Franchising and Regulatory Board na halaw sa kapasyahan bilang 126-2003, kautusan bilang 7-2003. Sa pangunahing layunin o masiding hangarin ng pamalambayan na balansehin ang ekonomiya ng bayan ng Tagkawayan, Quezon, kung kaya sa mungkahi ni Konsehal Jose Ruel R. Enriquez, tagapangulo ng Komitiba ng Transportasyon at Komunikasyon, at pinangalawahan ni ipinapasya ng katulad dito, ipinapasya na muling isabatas ang Sangguniang Bayan ng Tagkawayan, Quezon na pagpapatibay ng Kautosang Pambayang ito. Pamagat, Kautosang Pambayan na muling isasabatas sa paggawad ng prangkisa sa mga bumabiyahing tricycle sa bayan ng Tagkawayan, Quezon. Mga kahulugan po ng salita, meron po dyan. Pangkahalatang provision po, itinatakda ng regulasyong ito ang pagsunod ng lahat na magta-tricycle sa pagkuha ng prangkisa. Mula sa araw, number 1, mula sa araw ng pagpapatibay ng kautosang ito ay muling isinasabatas ang paggawad ng MTFRB ng prangkisa ng bayan ng Tagkawayan. Lahat ng kolorum ay mayroong mga dokumentong ngunit hindi nag-a-update o nare-renew ay binibigyan pa ng pagkakataon upang maayos ang kanilang prangkisa. Lahat ng kolorum na walang dokumento sa pamamasada ay hindi papayagang mamasada hanggang hindi kumukuha ng prangkisa. Responsibilidad ng operator at driver. Number 1, iparehistro sa LTO at kumuha ng prangkisa ang may-ari ng tricycle. Number 2, ang driver o operator ay hindi pinapayagang makapamasada kung wala man lang pinangahawakang dokumento. Section 3, provision pang-administratibo. Ang mga nilalaman ng Kautosang Pambayang ito ay patutupad ng mga ahensya tulad ng mga sumusunod: Municipal Tricycle Franchising and Regulatory Board, mga pinuno ng Tricycle Operators and Drivers Association, tanggapan ng kalihim ng Sangguniang Bayan para sa taripa, Philippine National Police, Traffic Enforcers, at Land Transportation Office. Saklaw. Ang saklaw ng Kautosang Pambayang ito, ang buong nasasakupan ng bayan ng Tagkawayan, Quezon, hindi lamang sa mga barangay na nasasakupan ng Metro Zone. Section 5. Na anumang probisyon ng mga umiiral Kautosang Pambayang na linsad, lihis o laban dito ay itinuturing ng pansamantalang napalitan na ng Kautosang Pambayang ito.
Mga kaparusahan po, unang paglabag, 1,000 piso. Ikalawang paglabag, 1,500 piso. Ikatlong paglabag, 2,000 o 2,000 piso o pagkakakulong na hindi bababa sa 1 buwan o higit pa sa 6 na buwan o pareho ayon sa pagpapasya ng korte. Na ang kautusang pambayang ito ay magkakabisa sa oras na mapagtibay. Yun lamang po. Nabasa na po yun, nilalaman ng ordinansa na minumungkahi ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Kanina po ay kung inyong matatandaan, ito na po ay pinangaluhan o pinangatluhan pa nga po ng una kagalang-galang Konsehal Sander Sandro, kagalang-galang Jojo Frondoso, tama ba ako? At kagalang-galang Konsehal Por Chalumbides. Sino po ang tumututol? Kung wala po, ay atin na pong pinagtitibay ang mungkahi ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez na mailip ang moratorium ng ating TODA. Kasama po ang tagubilin sa kagalang-galang na Committee Chairman ng Transportation na kung may kaunting kalituhan kanina ay isama sa plano yung ilan ang may prangkisa na nasagot naman na nasa 141. So ilan pa ang may posibilidad na mapagbigyan. Halimbawa ay may 100 pa na may kagustuhan. Ilan yung posibilidad na sasakay kung ito ay kung tutuusin wala namang kalituhan. Ito ay pagpapatibay lang na baka nga naman sobrang dami, and then sa General Assembly ay may magreklamo nga naman hinakit na wala nang nasakay dahil sa dami. So ito yung magiging consequence ng pagbubukas ng ating prangkisa. So anyway, may disadvantage and may disadvantages. So be ready for the consequences sa ating committee chairman. Pero hindi tugon ang pagkukwit doon sa paghawak ng transportasyon. Good luck. Anyway, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Sangayon po sa aking sasaliksik ay may 25 daw po na paradahan dito sa bayan ng Tagkawayan. Okay. So kung ilalagay po natin na bawat isang paradahan ay kung meron pong pagpalagay po na 10, may 250 po. Kung 10 lang po ay pagpalagay, pinakamababa pong estimate, may 250 po na namamasada ng tricycle. At ang may prangkisa lang po doon na nabigyan ay 141. So almost 110. 100 to 110. So a little bit malalaman naman natin yan, pero ang mas maganda sana suggestion sa ating committee chairman ng transportasyon ay malaman talaga ilan talaga ating tricycle, kasi ang problema natin diyan pumipila doon yung iba, kaibigan din ng kabilang pilahan, so nagdo-double entry ang isang tricycle sa ilang samahan. So it will reflect marami pero sa tunay na bilang kakaunti. So kung ang sinusunod ngayon na pattern ng ating TODA ay per paradahan or terminal, so little bit doon lang sila para mas madali sa iyong committee. Okay. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Salamat po, Mr. Chairman. May kaklaruhin lang po ako. Yung ba pong transportation ay may pundo? Committee ba? Kasama na po doon sa ating kasama na doon sa pundo ng ating bayan. Ang alam ko sa pagka-committee ba yung pinag-uusapan natin at yan ang ating saklaw, ay wala tayong pundo dyan, kundi doon sa general pa natin, di ba, Sek? Na hinahati-hati natin tulad nung kung saan tayo may lakad. Pero siguro may kasagutan ng kagalang-galang Konsehal Por Chalumbides. Salamat, Mr. Chair. Yung parang ang ano po yata ng Konsehal Bomel ay yung parang suporta, ano po, allotment. Ang pagkakalam ko po, Mr. Chair, Cons Bomel, ay wala. Kaya nga po, kung inyo po matatandaan,
nung nakaraan pong komposisyon ng ating Sangguniang Bayan, yan ho yung pinopropose ni dating konsehal Botok Magpantay, na sana man lang nga daw mabigyan ng ayuda na suporta yung ating magta-tricycle dahil wala po talagang nakaalat na programa para sa kanila. Pero may komitiba. Walang pundo. Kahit ano po naman siguro, doon pa lang po natin makikita, Mr. Chair, kahit ano po palang ganda ng ating plano, kung wala naman ho tayong financial na pantustos dyan, ay hindi po tayo makakagawa ng isang magandang plano. So, sa 2026 naman po sana, through Committee Chairman Joel Enriquez, dapat mapagtulungan, tayo naman po yung membro, malagyan po sana ng kahit hindi malaki, pundo na lang papag-umpisahan para sa transportasyon. Yun lang po, Mr. Chair. Noted naman siguro na ating kalihim, and then siguro sa budget hearing, magawa ng, yan na nga siguro ang inire-remind ko sa ating mga kasama na yung kanya-kanyang komitiba, kaya nga tayo nakalagay dyan, ay alamin natin paano tayo magkakamero ng isang kumpas na medyo mayroong dating sa ating pinatutungkulang sektor. Tulad halimbawa doon sa women's and children, di siyempre ang inaasahan ko na kanyang magiging laging tindigan at bukang bibig sa budget hearing ay yung patungkol sa women's. Andyan siyempre sa women's yung sa children ang may marami dyan, yung mga hindi nag-aaral, mga ganyan. So, yun ang lamanin. And then siguro, andyan naman ang ating minamahal na punong bayan na siya naman talagang may say sa budgeting. And then sa pakikiusap natin at na may suportang magandang programa, plano, at kwintada, ay wala siguro naman ay hindi na tayo maghahaba doon. Kagalang-galang konsehal. Additional po, kagalang-galang na po nung pangalawang punong bayan. Sila po kasi yung nakikita ko, bumabayad ng rehistro. Pag nahuli, nagpi-penalty. Kung bumibili din po ng gasolina, ay siguro po dapat magkaroon sila ng pondo para mas maiayos po natin ang kanilang organisasyon. Yun lang sana po ang kahilingan namin na pangalawang Pangulo na makaparating sa ating punong bayan at sa budgeting na kahit papaano para makapag-umpisa po tayo na maiayos. Kasi kung hahaba po yun, 5 taon na naman po yung hinihingi natin na yan. After 5 years, baka magka-problema na naman po tayo o itong darating na panahon. Yun lang man po, Mr. Chair. Noted ng ating kalihim. Kagalang-galang konsehal Joel Enriquez. Thank you, Mr. Chair. Sunod kagalang-galang konsehal Jonas Frondoso. Karagdagan lang po sa sinasabi ni Konsehal Bobet Divero. Gusto ko lang pong ipaabot din sa ating kapulungan sa pamumuno po ninyo, Vice Mayor, na ang konting reklamo, hindi po konti, ang reklamo din po kasi ng ating mga tricycle driver ay bakit daw po sila lang ang tanging asosasyon o grupo sa bayan ng Tagawen na hindi man lang nabibigyan ng ayuda galing sa ating local government. Yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat. So, nandyan nga yung ating, nandyan nga yung hiniing. Kaya nga tayo ay binibisyon natin ang ating kanya-kanyang pwersa para merong hindi makaligtaan na mga sektor. Muli, aking babanggitin sa ating mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan. Kaya nga ikaw ay narin halimbawa sa agrikultura. Let it be agriculture ang bukang bibig. Women's and children, let it be yun ang kanyang bukang bibig. So it's your responsibility, kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez, na marinig ang nire-representa mong sektor. So nasa sa iyo, gawa ka ng isang plano na didinggiin sa plenaryo, and then sa makanti natin ang hindi naman ganun kadamot ang ating punong bayan. Kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Maraming pong salamat, Mr. Presiding Officer. Ako lamang po ay nagugulumihan dito sa dalawang kasamahan natin. Kasi ako po ay naniniwala na, personal opinion ko, ako po ay naniniwala na kung anumang ayuda na tinutukoy ng ating mga kasamahan, palagi ko maganda po yun, pabor din ako dun, sangayon ako sa kanila. Yung sektor ng transportasyon ay mabigyan ng ayuda. Ang tanong ko po ay ganito,
Ano ba yung ayudang sinasabi nilang dalawa? Ano po? Kailangan po maging malinaw kung ano yung mga tulong, ba't kailangan ng pondo para doon sa committee ng transportation. Kasi po naniniwala ako na discretion po ng punong bayan. Halimbawa po, may kalamidad, meron naman tayong pondo ron eh. Yun ang pwedeng ibigay na tulong, ayuda. Ay gusto ko pong malaman doon sa mga katabi kong kagalang-galang na mga konsyal, ano po yung purpose ng pondo na dapat mayroon yung committee ng transportation. So para po hindi tayo masyadong maghaba at paikot-ikot lang naman po tayo diyan sa topic ng ano ay isa na lang kagalang-galang Konsehal Bomil De Vero. Salamat po Mr. Chair, kagalang-galang Konsehal Jojo Pronto. So lilinawin ko po, yung hinihingi ko po ay hindi ayuda. Ang hinihingi ko po ay mapunduhan ang komitiba ng transportasyon. Saan gagamitin? Para magkaroon po tayo ng pagbe-benchmarking. Makita po natin kung ano ang ginagawang pamamaraan ng transport troop sa ibang bayan. Padalwa po, yun pong pag-aaral natin, mataging natin kung ilan talaga yung mananakay, maibigay po natin, hindi naman po ayuda, yung abala sa isang araw do sa mga pangulo, para makabuo po tayo ng data. Yun lang po yung hinihingi kong pondo para lang mapag-umpisahan doon sa transportasyon. Yun lamang po, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Salamat to Mr. Chair. Tama po yung kay Konsehal Bomel De Vero. Kasi po, nung nakaraan po nagpa-meeting po ang komitiba ng transportasyon sa pangunguna ni Konsehal Joel Enriquez. Ang umattend lamang po ay yung may mga prangkisa. Sila lang po ang umattend. Sila na po yung sumusunod. Sila pa yung, kumbaga, nung araw na yun ay medyo nabawasan ng pasada. Kaya tama po sana na magandang mapunduhan ho ito para tuwing pag nagkakanda ko tayo ng mga pag-aaral tsaka mga hearing, ay wala na hong rason para hindi umattend yung lahat ho ng sektor na magta-tricycle. Kumbaga parang maibalik man lang sana natin yung dapat kikitain nila sa araw na yun. Kaya po hindi po nakukuha yung talagang pinakang hinaing ho ng ano eh. Kasi kanya-kanya po silang hinaing eh. Tulad doon nung nagpa-meeting kami, isang side lang ho yung napakinggan, yung may mga prangkisa. Hindi man ho napakinggan yung side ng mga walang prangkisa. Ay ang katwiran nga po ay namamasada nung araw na yun. Kaya sana nga po mapunduhan ho natin ito para mas mapag-aralan pa para ho sa mas ikabubuti ng sektor ng transportasyon. So again, ang ating tagubilin sa ating kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez, yung pag-quit ay hindi sagot sa ating hinaharap na malaking responsibilidad. Ang kami naman nandito para tulungan kung saan ka nahirapan, kung kailangan ang ayuda doon sa patawag ng mga pangulo. Nandito naman si Vice Mayor, pwede mo namang sabihan. So tama na po muna tayo sa kagalang-galang, isa na lang, kagalang-galang Konsehal Revy Masangkay. Maraming salamat po. Sa tingin ko po ay hindi po sa Committee on Transportation, kundi po sa ang ibang bayan po kasi may tanggapan, yung pong Municipal Tricycle Franchising Regulatory Board. Opo. MTFRB. Opo. Maaring dun po sa tanggapan na ito po ay pinamumunuan ng kagalang-galang na Vice Mayor. Sa franchising lang yon, pero yung mga problema, hindi na. Kaya nga may committee. So again, so ito ay hindi naman pagtanggi sa ating responsibilidad. Ang katotohanan, kapag inopen mo ang yung sa pagkuha ng prangkisa, siyempre dadami. And then malaking bagay dito yung mapag-aralan nga ilan nga yung mabibigyan, and then yung programa ibabalot doon sa dami. And then kung may mga pagkakataon na kailangan talaga, tulad halimbawa sa mangingisda, 'di ba? Pagka kumukulo ang dagat, may binibigay na gasoline o kaya kaunting ayuda. So yun siguro ang gusto namang lamanin sa ano. Anyway, napahaba na tayo diyan. Ilatag na lang kagalang-galang Konsehal Joel yung programa at plano para mabalangkasan natin ang pondo.
Marami naman tayong pwedeng pagkuhanan. Kagalang-galang, Konsehal Joel Enriquez. Thank you, Mr. Chair. Ngayon po, at least malinaw na po sa akin bilang Committee Chairman ng Transportation na meron po tayong Vice Mayor Danny Liwanag na pwedeng lapitan ng ating mga... Sa totoo lang naman, nandiyan ang salita ng kagalang-galang Konsehal Joel, very personal. Dahil minsan tayo na may naging tricycle driver din, pagka nadaan ako sa lugar ng mga yan, nagbibigay naman tayo ng sariling sikap. Hindi nga lang masyadong malaki. Gawaan nga lang ng programa, kagalang-galang Konsehal Joel, and then kung talagang kita natin na medyo masama ang lagay ng ating mga kapatid niya, isama mo na rin kasi transportation din naman, natuto ka lang sa TODA, ay paisama ang skate kasi transportasyon din yan. Hindi nga lang masyado natin binibigyan na kasi wala namang prangkisa. Pero in such a manner of transportation, ay ito yung pangunahin sa ating railways. At ilang barangay meron dyan. So yung dalawang yon, talaga kung ano ang pangangailangan, Konsehal Joel, knock my office and I will be open always to you. Maraming salamat, Mr. Chair. At least malinaw na po sa akin na andyan po kayo anytime. May liwanag ka na. May liwanag. So pwede na natin tapusin. Maraming salamat, Joel, Mr. Chair. dahil humaba na ang ating Thank you, Mr. sa Chair. iyong paglilip ng moratorium ay umabot ng 1 oras kalahati na pumunta at dumako sa pagre-reserve mo. So, mga kagalang-galang ng Konsehal, ang ating pong pagbabalik sa ating agenda. Kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay. Maraming salamat pong muli. Kahilingan po ng isang resolution. A resolution respectfully requesting the provincial government of Quezon. Hindi po pala muna ito kasi naalala ko ay second reading pa lang po tayo sa ordinansa po. Opo. Iginagalang ko po na mapagtibay muna natin yung ordinansa na yun bago po makarequest tayo. Ang babasahin ko po at hihilingin sa akin po mga kasamahang miyembro ng Sangguniang Bayan para po sa first reading, an ordinance institutionalizing the municipal epidemiological system in the municipal epidemiology and surveillance unit of the municipality of Tagkawayan and appropriating funds thereof. Tayo naman po ay may kopya na po sa ating Maraming salamat po. Mungkahing ordinansa para sa unang pagbasa ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Let it be noted for the second reading by next week and then for public hearing. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Maraming po salamat, Ginoong Tagapangulo, sa atin pong lahat. Magandang umaga po muli. Ito naman po ay first reading. An ordinance straightening the operational of freedom of information and providing for a mechanism for the disclosure of public records in municipality of Tagkawayan and providing penalties for the violation therefore. First reading pa lang naman po, nag-collapse lang po yung cellphone ko. Lahat po ay naandun. Ibang Tama lang cellphone. naman na pamagat lang ang basahin sa unang pagbasa ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Let it be noted and let it be prepared for the second reading and for public hearing o kung kinakailangan. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Meron pa ba? Kagalang-galang Konsehal Rachel Eliasar. Opo. Sa ngalan po ng Komitiba ng Environment Protection and Natural Resources, humihiling po ako ng kapasyahang magalang na inaanyayahan ng Sendro Calawag na makadalo sa susunod na pangkaraniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan upang magbigay linaw sa kasalukuyang katayuan ng CBFMA sa Barangay Santo Tomas, Tagkawayan, Quezon. Mungkahi po ng pag-iimbita sa membro po ng ating Sendro na nakabase sa Calawag, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ay ating pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you, Mr. Chair.
ganun na rin po ang aking kahilingang maipadaluhin sa ating susunod na session ang Santo Tomas Upland Farmers Association o ISTUPAY para linawin ang mga ilang katanungan tungkol po sa pagbibigay sa kanila ng endorsement letter galing sa ating punong bayan. Mungkahi po ng pag-iimbita sa Santo Tomas Upland Organization ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Leo San Benaventura. Thank you po, Mr. Chair. Sa ilalim po ng komitiba ng Peace and Order, ako po ay magalang na nag-aakda ng isang kapasyang humihiling sa atin pong kagalang-galang na punong bayan, Mayor Luis Oscar T. Eliazar, na makapaglaan po ng pondo para sa pagpapagawa at pamamahagi ng mga identification card para po sa mga barangay police ng bawat barangay na nasasakupan ng bayan ng Tagkawayan. Mungkahi po ng kagalang-galang Konsehal Leo San Benaventura para sa Peace and Order sa mga barangay Tanod. Pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Rachel Eliazar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Marami pong salamat sa Mr. Chair. Ako po yung nagpapahayo ng isang kahilingan na maipatawag yung MDRRMO. MDRRMO? Oo, para doon sa paglilinaw doon sa nangyaring nag-viral sa Facebook, para magkaroon lang po tayo ng sarili nating pagtatanong, investigasyon. Baka po dumating sa dulo, isipin po ng ating mga kababayan na wala man lang tayong ginagawang aksyon o paglilinaw doon sa nangyari. Kaya iniimbitahan po natin sino pa ba? Yung sa hospital para ho malinaw sa ating sarili ay malaman po natin kung ano talaga ang puno at dulo sa nangyari. Yun lamang po, Mr. Chair. Kahilingan po para sa pagpapaimbita ng mga nasabing tanggapan. Pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay ang pag-imbita sa mga nasabing tanggapan. Wala na. Meron pa. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Paglilinaw ho, Mr. Chair, sino Paglilinaw? Maganda ho siguro ma-address ko kahit to sa secretary na lang kung sino yung mga dapat sa secretary na lang kung yung administrator or ano. Kasi marami nga namang binabanggit doon. Eh di, siyempre, ang laging responsible diyan ay yung head. Anasek. Okay na. Hindi po muna natin isasama yung namatayan, ha. Okay. Tayo lang muna po kasi malinaw ang resolusyon yung dalawang tanggapan lang. Malinaw naman, malinaw. May tanong rin din po kung ako. sino ang pararatingin, sila na yung bahala. Kasi May tanong rin po ako. Kasi po meron pong invitation po para sa Senro, may invitation po para sa Istufay, meron din pong invitation po para sa MDRRMO, meron din pong invitation sa hospital. Kaya po sa plenary yon? Maaari siguro mag-ano lang tayo ng ng division of time para kasi kanina naman kaya ako naman na ay talaga naman dumami yung at talagang medyo deliverable yung sinasabi ng ating kagalang-galang na konsehal. Anyway, kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Salamat, Mr. Chair. Kung inyo po maalala ay magkakaroon po tayo ng amendment sa ating internal rules sapagkat magkikreate po tayo ng panibagong komitiba na may panibagong komposisyon. Matatandaan po natin nung inaugural session na hiling ng ating sekretaryo na iba ho ang schedule ng ating mga committee hearing. Baka po totally babaguhin na po natin amendment, mailagay na rin ho natin dun, magtakda na ho tayo ng araw. Siguro kung Friday or Thursday, maalin man, kung alin po mas maalwan, para po pwede na rin ho natin simulan yun ngayong week bago po tayo mag-seminar next week. So okay, kagalang-galang before kagalang-galang Konsehal Bomel,
tama naman yung sinabi ng kagalang-galang Konsehal Port. Hindi ko lang nga kayo medyo naano kanina kasi akala ko bukod na, ay nandoon na, nagpapakitang gilas na kayo din. Hindi ko na kayo inawat. So, yung delay ng ating session, kung ganun uli, by next week, sa dami ng ating magiging bisita, ay baka abutin tayo ng gabi. So, yun ang concern ng ating secretary. So, ando naman na yung panukala na maibukod na ng araw ang committee hearing ng ating masisipag na committee chairman at committee members. So, let it be, maipadaloy na ito by next week. Para tayo, pag sinabi alas 9 session, let it be 9 a.m., tayo ay nagsisession na. So, ma-accommodate natin ang lahat ng issue na hindi tayo nagmamadali. Kasi marami pa kayo na nga tumataas. Di ko na nga lang in-entertain. Kakahiya naman sa inyo pagka... So anyway, tama naman yung kay Consel Port Salumbides na tagubilin na ibukod ang committee schedule. Okay, good luck. Good luck everybody sa mga nagpapatawag at nag-iimbita. Sana dumalo ang inyong mga iniimbitahan. At malinawan kayo sa hindi nyo nalilinawan. Kagalang-galang Consel Bomel de Vero. Maraming salamat, Mr. Chair. May ask na Sir Secretary Tadiki na baka po pwede maiuna na yung atin sa kwan kasi baka maunahan tayo ng national. At least tayo dito ay piniprepare ko lang na mayroon tayong nangyaring investigation na para sa sarili natin. Po, yun lang po, Mr. So Chair. kung so I suggest dahil may ganong pananaw ang ama ng mungkahi ay di huwag na sa plenary, magbukod na kayo sa committee. Sikbuang Opo. Para anytime bukas kung maganda yung sagot ng kasi urgent, pwede naman kung sila available kasi baka sabihin nila masyadong maaga yung tutok yung imbitasyon, tanggihan kayo. Ay di kung available naman, pwede yan sa okay. Mr. Chair, as a whole sana po. As a whole, ay di plenary nga yan. Pagka-session ako, pagka-committee, di yung may committee. Si Consala Ribi, kasi Dalawang committee ang mag-chair para halininan. MDR, health at saka road. Litit be sa na lang sa committee para hindi masyadong matagal. Makapagrektahan kayo ng tanungan. Baka tayo maunahan pa. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Mr. Chair, ito po'y Hello. Labas so dito yung pagtatakda natin ng talagang schedule. Committee hearing. Apo. Ito po ay talagang special. Baka po kung pwedeng bukas na daw mapadala ng imbitasyon. Kung hindi naman makaka-attend agad dahil biglaan, baka po pwedeng Wednesday. Sang-ayon po ba ang atin po? Okay, Wednesday kasi masyadong ang tutok pagbukas. Katutok po, Mr. Chair, Tagapangulo, hanggat maaari po sana kasi dito lang naman po si MDR, dyan lang naman po sa atin si hospital, maaari sana po ay bukas. Kasi baka po lumusong ho kasi dito yung national o probinsya. So dahil nga siguro po, lang po ang aking worry. With the sense of urgency ng may mungkahi, ay di try to communicate as soon as possible after decision. Noted po. Okay. Bukas po. Schedule po tayo bukas from 8 a.m. hanggang 5 p.m. po sa indigenous people. Meron po tayong seminar. Tayo pong lahat ng Sangguniang Bayan kasama po ang Vice Mayor. Okay. Pwede po mag-recess. Magkati-hati na lang dahil po magkakaiba na yung ating topic na tumutumbok sa isang sa isang schedule, so mas maganda po na muna tayo ng 5 minuto para sa nalalapit nating pagpapatawag.
tayo po ay magbabalik na ng ating regular na pagpupulong. Kagalang-galang Konsehal Port Chalumbides. Mr. Chair, nakapagtakda na po ba yung author ng paanyaya ng schedule? So sila na lang ni Sec, ang under committee, Sec, Lahat yan. under committee ang patawag ng mga bisita. Okay. Bukas. Thank you po. Mr. Chair, kung tapos na po dun sa usapin na yun, patungkol po sa amendment na inihiling ko na magkaroon ho ng panibagong komitiba as an amendment sa ating pong internal rules na magkaroon po ng komitiba ng Women, Children, Gender and Development. At bukod po doon, ang maging official title ho ng aking komitiba na hinahawakan sa social services ay, ang maging official ho na tawag ay Committee on Social Services, Family Welfare, Community Development, Senior Citizens, Person with Disabilities, and Indigenous Peoples. Sana po mapasama yung Indigenous Peoples. Yes po. So mungkahi po ng pag-aaminda ng ating internal rules and procedures na doon lang naman sa mga pamagat at naisagawa na natin yung nakaraan. Opo. Sorry, Mr. Chair, baguhin ko na po agad pala. Hindi na Indigenous Peoples and minority groups na lang ho para inclusive sa lahat dahil mayroon na rin ho tayo ibang mga minority group dito sa ating bayan ng Tagkawayan. So, ang pinakahuli po, and minority groups. Mitolo, Let it be noted ng ating kalihim. So, hindi na natin yung pagbubukan kasi nabago naman natin. Pagboboto. Ang pag-aminda po sa mga bagong komposisyon ng ating mga komitiba ay pinangaluahan ng kagalang-galang paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Marami po salamat. Baka po pwedeng maisama na rin yung sa trade, commerce, and industry. Nabanggit ko po last week. Wala na yung commerce? Wala na po yung commerce. Trade and industry lang po. Anyway, siguro sa mga pangalan, ano ba yun? Kasi parang may ibang, anyway, bahala kayo. Redundant po as per the advice din po. Trade, commerce, industry. Ang alam ko kasi may kanya-kanya siyang kahulugan eh. Pag sinabi kasing komersyo, ay negosyo. Pag sinabing industry, ay industriya ng negosyo at saka ng ano. Anyway, kung wala namang masyado tayong pagtalunan doon, basta saklaw ang nasabing mga usapin, let it be maisama. Trade and industry sa panukalang pagbabago ng mga standing committees. So, pinangaluan po ng kagalang-galang paglilinaw ulit kagalang-galang Konsehal Bomel De Vero. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Author, kagalang-galang Vicente Salambides de Port. Ang paglilinaw po, baka po isang araw, pumunta naman dito yung Bureau of Fisheries, ihiwalay na rin yung sa farmers, ha? Ito ba po ating IRR? Ito na lang, katapusan na po yung ating ginagawang paglalagay ng bagong komitiba. Mr. Chair, thank you po. Kagalang-galang Konsehal Port Chalumbides. Actually po, tayo naman po nasusunod sa ating komitiba. Kung tutusin niya po, kung ayawan ko lang at ayawan ng nakararami sa atin, yung paghahati ng komitiba, pwede ho yun eh. Kasi yun po yung jurisdiction natin bilang mambabatas. Tayo po ang bahala doon. Kumbaga, nakinig lang po tayo sa request ni Ma'am Rhea na may pangangailangan daw na mahiwalay. At yun naman po yung ating inirespeto. Pero kung tutusin po, kung ayawan ho natin yun, ay pwede ho natin gawin. Dahil tayo po may sariling jurisdiction, sila ho may sariling jurisdiction. Kaya Mr. Chair, kung dadating man ang oras na gusto mong iwalay ng aquatic BIPAR, ay sa tingin po natin hindi naman na dapat dahil under pa rin naman yun ng agriculture. So ito lang po dahil hinati na rin naman po natin para po sumusunod tayo sa rules. So wala naman sanang problema doon sa paghahati at pagbabago. Tatandaan na maghahati-hati niya sa 10. So kung yan man, mga komitibang yan ay hiniwa-hiwalay at isinasama rin naman sa isang tao, hindi ko nakikita yung logical reasoning na paghiwa-hiwalayin.
Depende siguro kung talagang needs arises, kinakailangan ng urgent action, yung tinatawag natin paggampan at pagsuporta ng ad hoc. So, hindi na masyado natin palawigin na usapin na yan. Meron pong panukala ng pagbabago ng pamagat ng ating mga komitiba patungkol doon sa sinabi ng kagalang-galang konsehal Por Chalumbides at kagalang-galang konsehal Sander Sandro. Sino po ang pumapangalawa? Pinangalawahan po ng mga kagalang-galang na sangguniang bayan. Meron po bang pagtutol? So pinagtitibay po ang pagbabago at pag-aminda ng mga pamagat ng ating komitiba nang wala pong pagtutol. Kagalang-galang konsehal Por Chalumbides. Thank you, Mr. Chair. Mukhang kung wala na pong mga katanungan at karagdagan ng ating mga kasamahan sa ating pong agenda at other matters ngayong araw na ito, ay hinihiling ko po ang pagsasara ng ating pong regular na pagpupulong. Mungkahi po ng pagsasara ng ating regular na pagpupulong ay pinangaluhan ng kagalang-galang konsehal Joel Enriquez. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, tayo po ay nagsasara na ng ating regular na pagpupulong.